Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat sa Panginoon sapagkat panibagong pagkakataon ang sa atin po ibinigay niya sa mga oras na ito upang mula dito ay malaman natin at madagdagan ang ating pong kaalaman, maunawaan ang kalooban ng ating Panginoon Diyos mula po sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa atin ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang mahalagang paksa ang ngayon po'y ating sama-samang pag-aaralan, at sa pamamagitan nito'y masalamin natin ang ating mga sarili kung ito bang paksang ito ay nasa sa atin na mga tao. Ang paksa ay may kinalaman po tungkol sa pagpapasalamat. Kung mayroong isang mabuting katangian na taglay ang tao, isa rito ay ang pagiging mapagpasalamat o mapagtanaw ng utang na loob. At ito po ay nangyayari sa araw-araw ng ating pamumuhay na kung tayo po ay nabibigyan ng pabor ng sino man, ng ating kapwa, ng ating kamag-anak, ng ating magulang, ng ating kapatid, ay hindi ba tayo ay nagpapasalamat sa kanila? Sapagkat kung hindi natin gagawin ang pagpapasalamat sa mga ginawang kabutihan sa atin ng ating mga kapwa, ay lumalabas po na tayo po ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kung sa tao'y nagpapasalamat ang kapwa-tao, sa pagkakataong ito, mayroong ibig ituro sa atin. Hindi po masama na tayo po ay tumanaw ng utang na loob at magpasalamat sa ating kapwa. Pero alam niyo po ba, sa ibabaw ng pagpapasalamat sa kung sino ang dapat nating pasalamatan, ito po ang nilalaman ng ating paksa, ang pagpapasalamat sa Diyos. At ang paksa ay nagsasabing ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa Diyos. Para po pasimulan natin ang mga pag-aaral, kapatid na Neraya. Ano po ba ang isang malaking pagkakamali at pagkukulang ng mga taong nagsasabing na kilala nila ang Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Roma Kapitulo 1, versikulo 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Maliwanag po ang pahayag na ito mula sa kasulatan, batay po sa ipinapahayag ng Apostol Pablo. Sa isang obserbasyon, nakakita po siya ng mga tao na nagsasabing kilala nila ang Diyos. Pero kahit anya kilala nila ang Diyos anya'y hindi nila niluwalhati tulad sa Diyos. At ang Diyos ay hindi nila niya pinasalamatan, kundi bagkos ay niwalang kabuluhan. So ito po ang malaking pagkakamali ng mga taong nagsasabing kilala nila ang Diyos, pero bagamat kilala nila ang Diyos, ay hindi nila pinapurihan, hindi nila pinasalamatan. Dahil ang isang kahayagan po, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay,
ng tunay na kahulugan ng pagkilala sa Diyos bilang Diyos, dapat ay niluluwalhati natin siya. Dapat ay pinupuri natin siya. At ina-appreciate po natin yung mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. At ang isang gawa ng pag-appreciate ay pasalamatan natin siya. At marami pong tao, sa halip na magpasalamat, ay hindi pinasasalamatan ng Diyos. At sa halip na magpuri o luwalhatiin ng Panginoon, hindi nilululhati ang Panginoon. At batay kay Apostol Pablo, yung mga ganong bagay ay kahayagan na niwawalang kabuluhan nila ang Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, hindi sapat na sabihin ng tao na ako na may nakakakilala na mayroong Diyos. Opo. Sapagkat malaking porsyento ng populasyon ng buong mundo ay totoong kumikilala sa Diyos. Pero makikita po natin dito na bagamat kilala nila ang ating Panginoon Diyos, ay hindi naman po na ibibigay ng tao yung angkop at nararapat na pagkilala nila sa Diyos. Opo. Kasi po ang Panginoon Diyos ay naghihintay mula sa tao ng pagpapasalamat. Opo. Sapagkat alam po naman natin, ang Diyos ay siyang pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na tinatanggap ng tao. At kung anuman mayroon tayo sa kasalukuyan, ito ay dapat nating sampalatayanan mula sa Panginoon. At dahil mula sa Panginoon Diyos, marapat lamang na ibigay natin ang angkop na pagluwalhati, pagdilingkod at pagsamba, at higit sa lahat ay ang pagpapasalamat sa Kanya. Kapatid na Neraya, nabanggit ko na ang Diyos ay naghihintay mula sa tao na siya ay pasalamatan. Opo. Pero meron po bang itinuturo ang ating mga pag-aaral na ito mula sa banal na kasulatan na kanino po unang-unang hinahanap at inaasahan ng Diyos ang pagpapasalamat sa Kanya? Bagamat ang lahat po ng tao ay dapat magpasalamat sa Diyos, meron pong tiyakang kalipunan ng mga tao na dapat ay una-unang magpasalamat sa Kanya. At yan po ay inihayag ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ng talata na nakasulat sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Maliwanag po ang pahayag na ito ng banal na kasulatan, batay po sa pagtuturo ng Apostol Pablo. Bagamat dahil lahat nga po ng tao ay tumanggap ng mga pagpapala mula sa Panginoon, at ang isang katunayang tinatanaw natin ng malaking utang na loob, ang mga bagay na yun ay marapat natin siyang pasalamatan. Subalit sa talatang ito, kung merong una-unang inaasahan na mga taong magpapasalamat sa Kanya, yun anya yung mga taong tinawag ng Diyos sa isang katawan. At hindi nga lang dapat magpasalamat. Sabi sa talata, kayo'y maging mapagpasalamat. Sabihin, palagi po na nagpapasalamat sa Diyos. Yan ang ugali at gawi na hinahanap ng Diyos sa mga taong tinawag niya sa isang katawan. At kung alin yung katawan o isang katawan na tinutukoy na doon ay tinawag yung mga taong dapat maging mapagpasalamat sa Diyos, sa Kolosas din, nakasulat Kolosas 1:24, ang katawang tinutukoy, ang spiritual na katawan ng Panginoon na siyang iglesia. Kaya sa tuwirang salita, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay, ang mga tinawag ng Diyos sa isang katawan o sa isang tunay na iglesia, yung kalipunan ng mga tao dyan ay nararapat na mag-alay ng pagpapasalamat sa Panginoon. At yan ang dahil kung bakit sa iglesyang ito na pag-aari ng Panginoon, sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay isang kaugalian na ang bawat kaanib dito ay nagpapasalamat at naghahandog ng pag-aalay ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, sabi nga ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nagbibiyaya sa masama at sa matuwid. Pero sa puntong ito, hindi po ang lahat ng tao ay tinawag na sa isang katawan. Ito po ay isang malaking bagay na dapat po nasain ng bawat isang tao, na siya man ay matawag sa isang katawan. At dahil ang Diyos ay
nahahabag sa dapat niyang kahabagan, naaawa sa kung sino man ang Diyos niyang kaawaan. Yun ay dapat hilingin natin, na tayo man ay tawagin ng Diyos sa kanyang katawan nang ipaliwanag ito ni Apostol Pablo, ang katawang ito na espiritual, walang iba kundi ang kanyang iglesia. Kaya sa loob ng iglesia, ang mga taong dito ay tinawag ay inaasahan ng Diyos na maging mapagpasalamat. At yun nga po ang ginagawa ng mga lalaki't babaeng tinawag ng Diyos sa kanyang iglesia. At dito namin kayo ay hinihikayat na damahin natin, dinggin natin ang pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa inyo sa kanyang banal na katawan na walang iba kundi itong kabanal-banalang iglesia. Kapatid na Neraya, sino po ba ang isa sa mga lingkod ng Diyos na dahil siya'y tinawag ng Diyos sa iglesia ay naging mapagpasalamat? Ang tiyakan pong bantog na masasabi nating kilala na tinawag ng Diyos sa iglesia at may ugaling mapagpasalamat ay si Pablo na naging apostol. At ang batayang talata ay mababasa po natin sa unang Korinto 1:1 hanggang 2 at sa unang Timoteo 1:12, doon ay nakasulat ang mga bagay na ipinagpapasalamat niya sa ating Panginoong Diyos. Pakibasa niyo po, kapatid na Benhana. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwidbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa pagdilingkod sa Kanya. Ang tinutukoy po sa talata at siyang nagsasalita ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Opo, si Apostol Pablo ay tinawag ng Diyos para maging apostol. At siya po ay may ugali na mapagpasalamat. At sa talata po ay 3 dahilan ang mga bagay na kanyang ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoong Kristo Jesus na siyang nagpapalakas sa akin. Opo, mula sa pagiging mahina, siya po ay pinalakas ng ating Panginoon. Pangalawa, inarian niya siyang tapat. At ang pangatlo, inilagay siya sa paglilingkod sa Kanya. Ito po yung mga katunayan na talagang ang mga tinawag ng Diyos sa iglesia ng Diyos o sa iglesyang pag-aari ng Diyos, sa makatidbagay sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay may ugali na mapagpasalamat, gaya ng Apostol Pablo. At niliwanag ang 3 mahalagang dahilan kaya siya nagpapasalamat. Ay bunga ng pagtawag ng Panginoon, naranasan niya na siya'y palakasin ng Panginoon. Dati siyang mahina, hindi sa pangangatawan lang, kundi mahina laban sa mga tukso at kaway ng pagkakasala. Isa siyang dating pangulong makasalanan. Yun ay isang spiritual na kahinaan na gumawa ang Diyos ng pagpapalakas sa Kanya. Yung kasalanang dating nagtatagumpay sa Kanya, bunga ng Kanyang kahinaan, nang siya'y tawagin ng Panginoon, yun ay napagtagumpayan niya. Kaya gawa ng Diyos yung pagpapalakas sa Kanya para mapagtagumpayan ang mga tukso at kaway ng pagkakasala. Bukod doon, ay inari siyang tapat. Pinagkatiwalaan, sa ibang salita. Hindi lang siyang tinawag sa iglesia bilang kaanib o miyembro, kundi tinawag siya para manungkulan ng isang mataas na antas ng panunungkulan. Yun po yung pagiging apostol. At ang tungkuling apostol, yan po ay position of trust. Posisyon niya ng isang taong katiwa-tiwala, at ang nagditiwala ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kung sa pamantayan ng tao, siguro kung tatanungin yung ilang mga miyembro noon na kanyang inuusig, alangan na siya pagtiwalaan. Pero hindi tiningnan po yung kanyang mga nagawang kamalian at kasalanan. Inari siyang tapat, pinagtiwalaan siya ng Panginoon. Binigyan siya ng pagkakataon na
makapanungkulan bilang apostol sa loob ng iglesia. At ang panghuli, na ipinagpapasalamat niya na dapat ting hangarin nating mangyari sa atin, inilagayan niya siya sa paglilingkod sa Kanya. Sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi po, lahat ng tao ay may katungkulang maglingkod. Pero bago magawa ng isang tao yon, kailangan mabigyan ka muna ng karapatang paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. At isa po, si Apostol Pablo na nakatanggap ng karapatang mula sa Panginoon nung siya ilagay sa paglilingkod, kaya ipinagpapasalamat niya yon. Kaya si Apostol Pablo po, ang isa sa mabuting halimbawa ng tinawag ng Diyos sa Iglesia ng Diyos at siya'y mapagpasalamat. Alam nyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, pwede po nating maihambing ang atin pong mga sarili sa katauhan nitong Apostol Pablo. Dahil noon ay bagaman siya'y kumikilala sa Diyos, naglilingkod siya sa reliyon ng Judaismo. Pero ano ang kanyang mga gawa nung siya ay nandoon sa reliyon ng Judaismo? Inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Inuusig niya ang mga lalaki at babaeng tinawag ni Kristo sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. Na dahil doon ay nag-aakala si Apostol Pablo na noon ay si Saulo na yung kanyang ginagawang pag-uusig ay paraan pa rin ng paglilingkod sa Diyos na kanyang kinikilala. Pero dahil tinawag si Apostol Pablo sa kabila ng kanyang malaking kasalanan, ay totoong gayon na lang ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Marahil tayo ay ganun din. Sa kasalukuyan, bagamat meron tayong kinikilalang Diyos, pero ano ba yung mga gawa na ating ginagawa sa araw-araw ng ating pamumuhay? Posibleng tayo man ay naging mang-uusig ng ating kapwa-tao. Posibleng yung pag-ibig, agape na itinuturo ng Panginoon ay hindi po natin nararanasan pa at hindi pa natin naipadarama sa ating mga kapwa-tao. Kaya si Apostol Pablo nang siya'y tinawag, sabi niya, nakilala niya ang Diyos. Dooy inilagay siya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya makikita po natin ang paglilingkod sa Diyos ay nagagawa ng tao kapag po siya ay tinawag na sa katawan ni Kristo, sa makatwid bagay sa kanyang kabanal-banalang iglesia. At dahil dito, anuman ang ating naging kasalanan sa mga nakalipas na panahon, na kumbaga kung ito'y ginawa natin sa ating kapwa-tao ay hindi na natin makakukuha yung kanilang tiwala. Hindi na natin pwedeng sabihin na pagtiwalaan nyo kami. Pero ang Panginoon Diyos, dahil siya'y totoong pag-ibig, binura niya at buburahin niya ang anumang pagkakasala ng tao sa panahong siya ay tinawag na sa kanyang iglesia at siya ay aariing tapat ng ating Panginoon. Kaya marahil si Apostol Pablo ganun na lamang ang kanyang kagalakan nang siya po ay tawaging maging apostol at inilagay sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, kapatid na Neraya, sapat na po ba na tayong mga magkakapatid na tinawag sa iglesia magsabi sa Panginoon, manalangin sa Panginoon na, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa mga pagpapala. Sapat na po ba yon? Ano po ba ang kahalagahan kung ang tao, o lalo na ang kapatiran, at maging ang mga tatawagin pa sa banal na katawan ng Panginoon, ay kalakip ng kanilang pagpapasalamat ay ang paghahandog ng haing handog? Basahin po natin ang sagot ng Biblia sa Aklat ng Awit, Kapitulo 50, versikulo 23. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin, at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagdiligtas ng Diyos. Sa talata pong ito ay maunawa natin na napakahalaga po na ang tao ay hindi lamang makapagpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng salita, kundi kalakip ng salitang pagpapasalamat ay meron siyang haing pinakapasalamat o haing handog na pinakapasalamat, sapagkat ayon po mismo sa Diyos na pinag-aalayan natin ang pagpapasalamat na may lakip na handog, ang naghahandugan niya ng haing pasalamat ay lumuluwalhati sa akin. Ibig sabihin po ay sa salita ng Diyos na kapag bibigay kaluwalhatian sa Kanya.
ang isang pagpapasalamat na may lakip na haing handog. Sa ibang salita po, ng naluluwalhati ang Diyos ay nalulugod siya. Nalulugod ang kanyang kalooban sa pag-aalay ng pagpapasalamat na may handog. Kaya nga po sa wikang Ingles ay thanksgiving. Hindi lang thanks, merong giving. Meron tayong iaalay sa kanya na ebidensya o katunayan ng ating tao sa pusong pagpapasalamat. At yan po ang ginagawa ng kapatiran ng kabanal-banal na iglesia sa tuwing merong gawaing pagpapasalamat sa ating Panginoon. Laging may lakip na handog dahil doon nalulugod ang Panginoon. At ang pangako naman ng Diyos sa mga lumuluwalhati sa Kanya, bunga ng mga pagpapasalamat, akin anyang ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Kaya napakahalaga po na magawa ng mga tao, magawa ng mga tinawag sa iglesia ang palaging pagpapasalamat sa Diyos. Una, napalulugod natin ang Panginoon at ang biyayang hatid naman ito sa atin ay mararanasan natin ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Ibig ko lamang ibahagi sa inyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang paghahandog ng haing handog na pagpapasalamat sa Diyos ay ginagawa po ng kapatiran tuwing araw po ng linggo na nakapaloob sa ginagawa naming paglilingkod o pananambahan sa Diyos. Kung tayo po ay nag-iisa, matwid at nararapat lamang magpasalamat tayo sa Panginoon. Pero dumarating po ang pagkakataon upang maialay, maihain o maihandog ang mga haing handog sa Diyos ng pagpapasalamat. Ang kapatiran po ay lumuluhod sa panahon ng pananambahan at mula sa isang bahagi ng programa ng pagsamba, doon ay idinudulog nila, inihahandog nila, hindi lamang yung kanilang pagpapasalamat, kundi may lakip na haing handog. Maging sa tao po, kapatid na ni Raya, pagka ikaw nabigyan ka ng magandang pabor ng iyong kapwa, halimbawa na ipasok ka sa isang kumpanyang napakalaki at gumanda ang iyong buhay, makukontento na lang na, pare, salamat ha, pinasok mo ko. Hindi ba't mag-iisip ka na ano kaya ang pwede kong irigalo? No? Para lang maipahayag ko na totoong nagpapasalamat ako sa iyo. Kung sa tao ginagawa po natin yun, hindi ba't lalong matuwid lamang na gawin natin ito sa Panginoon Diyos? Sapagkat dapat po nating sampalatayanan na anuman ang tinatangkilik natin sa buhay na ito. Sasabihin natin, wala naman po kaming material na bagay na sagana. Pero yung pong kalakasan, yung hininga na sumasa atin ngayon, sapat na dahilan yan upang tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Karagdagan na lamang po yung mga pagpapalang ukol sa material na bagay. Kapatid na ni Raya, anong magandang pag-uugali ang inihahayag ng mga taong mapagpasalamat sa Diyos at maging sa kanyang kapwa-tao? Yun po yung kanina pa ay nabanggit nyo na po, pagka ang tao ay marunong magpasalamat sa kapwa at mapagpasalamat sa Diyos, kahayagan na siya po ay marunong tumanaw ng utang na loob. At kung meron pong napakagandang ugali o gawi, isa po yan, na tayo ay marunong tumanaw ng utang na loob sa mga nakagagawa ng kabutihan sa atin. Gaya po ng binabanggit sa Biblia na mga naging gawi at ugali ng mga unang Kristiyano na noon ay naninirahan sa Macedonia at Akaya. Basahin po natin sa Roma Kapitulo 15, versikulo 26 hanggang 27. Sapagkat minagaling ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Oo, ito'y kalugod-lugod sa kanila at sila'y may utang na loob sa kanila sapagkat kung ang mga hentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. Maliwanag po ang pinapahayag sa mga talatang binasa ng kapatid na Benhanan. Ito po ay isang kaganapan o pangyayari tungkol sa mabuting halimbawa ng pagtanaw ng utang na loob ng mga Kristiyanong naninirahan sa Macedonia at Akaya. Dahil bago sila matawag sa loob ng iglesia,
naging malaking tulong sa kanila yung mga Kristiyanong noon ay naninirahan sa Jerusalem. At yun ay tinanaw nila na malaking utang na loob na naging kasangkapan ng Diyos ang mga taga-Jerusalem para sila ay maging kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kabanal-banalan. Na kung saan ay tinatanaw nila yon na malaking utang na loob. Kaya nung dumating naman yung panahon na nagkaroon ng subok at kahirapan sa Jerusalem, bilang pagtanaw ng utang na loob, sila po ay nag-alay o nag-ambagan para matulungan yung mga Kristiyanong naninirahan sa Jerusalem. Kaya kapag tayo marunong magpasalamat sa ating kapwa-tao na nakagawa ng mabuti sa atin, nakalakip ng pagpapasalamat ay meron tayong alay o handog, yun po ay kahayagan ng magandang pag-uugali na marunong tayong tumanaw ng utang na loob. At kaya ng sinabi ng kapatid na Benhanan, kung sa tao nga nagagawa natin yon, mas lalong dapat tayong marunong tumanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos, na kung anumang bagay na meron tayo, lahat po yan ay galing sa Kanya. Napakaraming dahilan para pasalamatan natin ang ating Panginoon. At kung iti ating ginagawa, bukod sa naluluwalhati ang Panginoon, bukod sa ang pangako niya, ipapakita niya ang pagliligtas sa atin, yan po ay nagtatanghal na maganda ang ating pag-uugali. Hindi tayo katulad ng ibang mga taong walang utang na loob, kundi marunong tumanaw ng utang na loob. Yan po mga giliw naming mga taga-subaybay, ang isang pag-uugali na itinatanim at nililikha sa puso ng kapatiran sa mga lalaki at babaeng tinawag ng Diyos sa pagdilingkod sa Kanya. At sana mga giliw naming mga taga-subaybay ay lubos nating maunawaan at matanggap at sampalatayanan na ang bagay na ito ay mula sa kalooban ng ating Panginoon. Kung ibig natin ng ating pagpapasalamat ay unang-unang hinihintay ng Panginoon, hayaan natin na tayo ay tawagin ng Diyos sa Kanyang katawan, sa Kanyang iglesia. At kanina, sinasabi sa atin, maraming mga bagay na dapat tayong ipagpasalamat sa Panginoon. At samantalang tayo po ay naririyan pa lang sa proseso ng ating pong pagsusuri, pakikinig ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito, minsan pa kapatid na Neraya, ano-ano po ba? Hindi man lahat ay pwede nating matalakay ngayon, pero ano-ano po ba yung mga mahahalagang bagay na tinanggap natin sa Diyos na dapat nating ipagpasalamat sa Kanya? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Aklat ng Mga Awit, 103, 2 hanggang 5. Sasalin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabuting bagay, ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Bukod po kay Apostol Pablo, ang isa po sa lingkod ng Diyos na mapagpasalamat sa talatang ito ay si Haring David. At sa talatang ito ay sinasabi niya, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, pasalamatan mo siya, at kung ano ang mga bagay na dapat mong ipagpasalamat ay huwag mo anyang kalimutan. Pinapaalalahanan niya yung sarili niya na huwag kalimutan yung mga biyaya ng Diyos. At sa talata, tinalakay po yung 6 na mahalagang bagay na naranasan ni Haring David, at marahil nararanasan din po natin ito, at sapat ito para ipagpasalamat natin itong mga biyaya na ito o mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Una, sabi niya, ang Diyos niya, siya anyang nagpapatawad ng lahat ng ating kasamaan o kasalanan. Pangalawa, nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Pangatlo, tumutubos ng buhay sa hukay o pagkapahamak o sa kamatayan. Nagpuputong anya ng habag at ng tapat na pagmamahal. At ang ika-5, bumubusog ng nasa ng mga mabubuting bagay. At ang panghuli, ano pat, nababagong gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Isabi, nagbibigay po ng kalakasan. So, kung atin pong i-appreciate yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, marahil ay makakarelate tayo
na sino ba sa atin ang hindi nagkasala? At sa halip na parusahan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, binigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi at ganap na matalikuran ang ating mga kasalanan, at sa halip na tayo parusahan, tayo ay kanyang pinatawad. So napakapalad ng taong sa halip na parusa ay kapatawaran ng Diyos ang kanyang nakamtan, at yun ay isa sa dapat nating pagpasalamat. Sino sa atin ang hindi naranasang magkasakit? Ang mga doktor, hospital, gamot ay instrumento lang yan na para pagalingin tayo. Pero higit kaysa nagagawa ng mga doktor gamit ang kanilang kaalaman sa panggagamot, ang dakilang manggagamot na nagpagaling ng lahat nating sakit, kaya nalagpasan natin yung ating malulubhang karamdaman. Hindi ba tayo nanalangin sa Panginoon? Humingi tayo ng prayer sa ating mga pastor o mga ka-churchmate natin. Yun po ay napakalaking bagay, kaya tayo gumaling. Marami ring kapahamakan sa mundo na ating ginagalawan na sapat para pumanaw o mamatay ang tao, pero dahil ang Diyos tagapagligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan, tinubos niya yung ating buhay sa pagkapahamak. At kung may mga achievements tayo sa iba't ibang aspeto, sa pag-aaral, sa trabaho, sa pagninegosyo, yun po'y gawa ng Panginoon dahil sa kanyang tapat na pagmamahal sa atin. Pinutungan niya tayo ng habag at tapat na pagmamahal. At kung may kasaganaan na nangyayari sa atin, ang Diyos din ang bumubusog ng mga mabubuting bagay sa atin. At ang panghuli nga po, kung bakit malakas tayo physically o lalong malakas ang ating spiritual na pamumuhay, ang ating kaluluwa, ang ating isipan, ang ating kalooban, bunga po yun ng pagpapalakas na kaloob ng ating Panginoon. Yan po ay naranasan ni Haring David, at ang lahat ng yan ay ipinagpasalamat niya sa Panginoon. Nawa po ay ma-appreciate natin na naranasan din natin ito, kaya makatwiran lamang na ang Diyos ay ating pasalamatan. Mapapansin po ninyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang lingkod ng Diyos ay taos sa pusong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga bagay na kanyang tinanggap sa Panginoon. At dapat po nating mapansin din sa mga 6 na dahilan kung bakit si Haring David ay nagpapasalamat sa Diyos. Makikita po natin itong 6 na bagay na ito ay wala pong kinalaman ang material na bagay. Una, po pwede bang mapatawad ang iyong kasalanan dahil sa pera? Di po ba? Kasi ang madalas, ang tao kaya lamang naiisipang magpasalamat sa ating Panginoon Diyos ay kapag ka po tumanggap ng pagpapalang ukol sa material na bagay. Pero sa likod ng mga bagay na hindi nakikita ng kanyang mga mata, ay naroon ang tama at tunay na dahilan na dapat siyang magpasalamat. Yung patawarin tayo ng Diyos sa ating kasalanan, pinagaling tayo sa mga mabibigat na karamdaman, iniingatan tayo sa iba't ibang anyo ng kapahamakan at mga kalamidad. At patuloy siyang naaawat na hahabag sa atin. At kung dumarating ang panahon, nangangarap tayo sa buhay na ito, ibinibigay ng Diyos, tinutupad ng Diyos ang ating mga pangarap. At higit na nga, patuloy na ibinibigay ang kalakasan ng ating kaluluwa, maging ng ating lupang katawan. At yan ay ipinaranas ng Panginoon, hindi lamang kay Haring David, kundi hanggang sa panahon ng Kristyanismo. At yun po ay narinig natin bilang patotoo ng Apostol Pablo, na kabagaman siya'y salat sa material na bagay, ay totoong nalulugod siya sa kapalarang tinanggap niya mula sa Panginoon, na dating bagaman siya'y kumikilala sa Diyos, pero inilagay siya ng Panginoong Kristo Jesus bilang apostol, at bilang apostol sa kanyang iglesia, ay nakilala niya ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Sana mga giliw naming mga taga-subaybay ay pagbulayan natin ang mga pagtuturong ito. Kulang po para sabihin natin salamat sa Panginoon dahil binubuhay niya po tayo. Hangarin po natin na tayo man ay mapabilang sa katawan ni Kristo, at doon mapatunayan natin sa ating kalooban na karapat-dapat at tunay na dapat nating pasalamatan ang kataas-taasan Diyos. Sana ay ipagpala sa ating puso ang mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen.